iba't ibang ahensya na mismo ang magpapatotoo nung mga aligasyon na sinabi ko. So, mga official documents na yung lalabas to validate yung mga statements na mga allegations ko simula pa noong 2016 tungkol sa pagkakaroon ni Sara Duterte ng ill-gotten wealth more than 2 billion pesos sa bank accounts niya. Sila ni mag-asawang Manscarpio. Tapos bukod doon ay meron akong nakita na mga dividendo na nakukuha nung Duterte family. Lahat sila, no? Individually, nakakatanggap ng dividendo mula sa isang drug lord. Ngayon mga kababayan, panuorin natin kung sino talaga ang totoong naghasik ng lagim sa bansa, netong nagpakalat at netong supplier ng mga droga sa bansa natin, ha mga kababayan. Napanood po ninyo sa balita, 7.1 billion hybrid po na siya po ang nasabat doon mismo sa Davao City. At bakit po linggo-linggo na lang? No? Doon sa Davao City, maraming sasabat na milyon-milyong halagang siya po. Panoorin natin mga kababayan, ito statement ni Senator Trillanes. At alala ninyo, kinandak nila yung original press con nila, the first press con, sa kasagsagan nung ICC confirmation of charges hearing sa The Hague. Talagang nilabas nila yon para magkaroon ng disruption. At ang plano nila, parang palalabasin nila na yung kaso sa The Hague kay Digong ay bunga lang ng corruption ng ICC dahil nilagyan sila ng pera. Ito, alam natin, alam lang lahat ng mulat na Pilipino na totoo naman yung mga inaakusa kay Duterte sa The Hague. Libo-libo yung nangamatay ng mga panahon na yon, pinagmamalaki nila yon. 'Di ba? Pati yung mga supporters sila pinagmamalaki, ginagamit pa yung pambanta dun sa mga kumukontra doon. Mga kababayan ko, makikita natin sa mga lumang video lahat ng statement po ni Duterte na pinagmamalaki nilang at inuutos niya sa mga pulis that time sa panahon niya na patayin. Pag may manglaban, patayin. Isa din po ito si Bongo na nag-statement po mga kababayan na may reward money nga po doon sa AGK na operations ni Duterte. At isa rin po si Bato doon sa namuno, mga kababayan. Pero matandaan natin, ngayon po ay taliwas na po yung statement ni Bongo. Sinasabi po ni Bongo na wala daw pong reward money sa panahon niya ni Duterte. At hindi daw po niya sinabi yun. No? Tila po nakalimutan ni Bongo ang mga naunang statement niya. At binabawi na po nila yung kanilang mga statement. Isa na rin po ito si Batong nagtatago na po ngayon at hindi na rin po pumapasok sa Senado. Itong si Bato de la Rosa. Akala ba namin, Bato, matapang ka at kaya mong harapin kung may warrant na itong ICC? Bakit ngayon magkakalahating taon na po, ikaw ay nagtatago na? Tapos ngayon itinatanggi na nila, 'di ba? So, 'yan. Pangalawang objective nila ay ma-preempt, ma-divert yung discussion mula doon sa impeachment ni Sara. 'Di ba? Pangatlo ay ito ay destabilization, They were hoping na nung lumabas yung 18 na dating sundalo, ang mangyayari ay magdudulot ito ng pagpatalsik sa administrasyon ni President Marcos. Mga kababayan ko, doon sila nagkamali doon sa 18 ex-Marines po dahil paiba-iba po ng statement. Hindi po memoryado nitong mga ex-Marites na to, Marines na to, ang script nila, kaya paiba-iba na po sa statement at natakot na po sila ngayon dahil sinampahan na po ng maraming kaso ni Senator Trillanes itong 18 ex-Marines. Kaya takot na sila ngayon mga kababayan. Ganyan talaga
pagka ikaw ay sinungaling, hindi mo na alam kung anong gagawin mo at hindi ka na makakapag-focus sa mga sasabihin mo sa media. Kaya paiba-iba na lang yung mga statement natin. So yan yung mga layunin nila. Kaya tinayaan na nila, tinodo-todo na nila yon. So na-identify na namin kung sino yung nasa likod niyan. At ngayon, malapit na, malalaman na rin natin yung buong storya. Kung sino yung nag-alok, magkano yung inalok, ano yung mga pinapasabi, kapalit nun, etc. So konting antayin na lang po at isa-isa nang bibigay ang mga yan. Mga kababayan ko, para sa akin lang, sobrang naniniwala at nagtitiwala ako dito kay Senador Trillanes. Kasi lahat talaga ng mga source nito, lahat ng mga evidence nito ay totoo, mga kababayan. Matandaan po natin na nung nagkaharap po sa Senado sa hearing nito sa Congress po nagkaharap ito si Duterte tsaka ito si Trillanes, ay hinamon po ni Duterte si Trillanes sa sampalin, hindi naman sinampal para lang buksan itong salin ni Duterte. Pero anong nangyari kay Duterte? Wala rin nangyari. Puro lang sila banta itong mga Duterte. Kung ikaw ba matatakot sa kanila, hindi natatakot si Trillanes. Hindi, anong nangyari kay Duterte? Kaya nga, partida, nasa likod pa ni Duterte si Sara Duterte. No? Pero wala po, hindi po sila umubra. No? Bumaluktot po itong si Duterte. Walang nangyari. Nabanggit niyo po yung impeachment. Lumipat naman tayo, Sentry, ano? Ibang topic naman, Ibang topic Sentry. naman. Oo, dahil nga doon sa impeachment. Go ahead, partner. Mukhang may tanong ka. Mukhang excited ka itanong to. Tatanong lang natin ulit, no? At alam kong nasagot na rin naman to ni Sentry. Pero tignan natin kung ito pa rin yung stance niya, no? Lalo na magsisimula na nga yung hearing, di ba? So, Sentry, sabi nga nung deliberation noon sa substance, willing daw kayo na humarap dito sa hearing according to Congressman Laila De Lima. Ganito pa rin po ba yung opinion ninyo o yung stand ninyo ngayon? Opo, tayo po ay nasabihan na magiging testigo ako dito sa impeachment. So naghanda na rin ako ng aking presentation. Pero ang mangyari nito, ako lang yung pambungad, no? But eventually, iba't ibang mga testigo ang Paano ba yan si Trillanes? Bakit naman magtitistigo ka sa impeachment ni Sara? Alam mo kung bakit? Lalong maalaga na yun. Lalo na yung may stress. Dahil sa lakas mo, sa lakas ng evidence mo, laban kay Sara Duterte. Ano pang mangyayari ngayon sa Sara Duterte pag yan ay ang hawak ng mga ebidensya mo laban sa kanya, ay ibinunyag mo? Wala nang mangyayari kay Sara. No? Pero mga kababayan ko, sobrang tuwa ako talaga at saya ko nung malaman ko na magiging witness po ito si Senador Trillanes laban kay Sara Duterte. No? At ito naman po yung pinayagan ng Kongreso. Kaya malalaman natin kung ano yung totoo, yung katotohanan. At lahat pa ng hawak sa evidence ni Senador Trillanes laban ito kay Sara Lustay, kay Inday Lustay, mga kababayan, Inday Sayad, mga kababayan. Nanginginig na siguro yun sa takot itong si Inday Lustay, si Inday Sayad, mga kababayan, makita niya ang statement ni Senator Trillanes kung saan nga po, ito nga po, si Senator Trillanes, ang one and only naglakas loob na kasuhan at ipaabot sa ICC itong tatay nila. At kaya ngayon po ay hindi nilang kayang ilabas sa dahigo sa ICC si Duterte, mga kababayan. rin to validate or corroborate yung aking mga sasabihin. Isa na nga dito yung yung tungkol dun sa bank accounts, as iba't ibang ahensya na mismo ang magpapatotoo nung mga aligasyon na sinabi ko. So mga official documents na yung lalabas to validate yung mga
statements na mga allegations ko simula pa noong 2016. So, ibig mo sabihin, Sentry, posible maisalang na kayo sa Wednesday sa pagsisimula ng pagdinig? Hindi pa yata, baka sa April pa. Sa April pa. Oo. So, parang review lang ito para lang doon sa mga kababayan natin na nakalimot na. Yung primary allegation ko ay yung tungkol sa pagkakaroon ni Sara Duterte ng ill-gotten wealth more than 2 billion pesos sa bank accounts niya. Sila ni mag-asawang Manscarpio. Tapos bukod doon ay meron akong nakita na mga dividendo na nakukuha nung Duterte family. Lahat sila, individually, nakakatanggap ng dividendo mula sa isang drug lord. Biruin niyo mga kababayan ko, no? 2 billion pesos po na ill-gotten wealth ni Sara Duterte at hanggang ngayon po ay hindi kayang sagutin ng diretsyo ni Sara Duterte kung saan nanggaling itong bilyon-bilyong pera nila sa bank account. Na ngayon po ay magkano lang ang sweldo ng mayor doon sa Davao. At lalo na po ngayon sa pagiging VP niya ng Pilipinas, magkano lang din ang sweldo niya, mga kababayan ko. Bakit umabot po ng 2 billion at more than 2 billion pa? No? Mga kababayan, kaya possible po, aabangan natin kung ano pa yung inalabas na evidence ni Senator Trillanes. Dito nga po yan sa April na kanyang pagiging witness, no, sa impeachment case ni Sara Duterte. At ito ay nangyari from 2011 to 2013. So makikita nila doon kasi cheque yung ibinibigay sa kanila na ini-encash nila, manager's check, sa pangalan nila. So individually yan, tatay, si Digong, yung magkakapatid, Sara, Pulong, Baste, pati si Hanilet tsaka Kitty na joint account. Lahat sila tumatanggap, ang total ay mga 40 to 50 million pesos every 6 months. Yun. So, mga DDS na tanga, ano ang masasabi nyo dito? Ngayon nyo sabihin na Duterte pa rin kayo, na mahal nyo pa rin itong mga Duterte, nagmanipula at magaling magmanipula ng katotohanan. No, kasi hanggang ngayon bakit hindi nila kayang sagutin 'to? O mga bayaran na vloggers at fake news na DDS vloggers. No, bakit hindi nyo kayang i-debunk itong sinasabi at pahayag ni Senator Trillanes laban sa inyong poong Duterte Thunders? O ano ngayon mga fake news vloggers? Ano na ang masasabi ninyo ngayon? No? Bakit puro na lang kayo bangag si Marcos, pangit ng administrasyon, magnanakaw? Lumang style na po yan, lumang tugtugi na po yan. No? Mga DDS na bayaran na vloggers. So bakit ito hindi nyo kayang ipagtanggol dito si Sara Duterte? Bakit hindi nyo sabihin, napagod na kami, madam. Pumunta ka na sa impeachment para malaman din namin para hindi kayo mapapaya. Kasi napapahiya kayo, kaya po kayo natatawag na DDS bayarang vloggers. Dahil po wala kayong alam. No? Instead na sabihin ninyo na, Madam Sara, pumunta ka na sa impeachment para may pagtanggol ka namin, para alam namin kung anong sabihin namin nito sa admin ng mga vloggers kasi napapahiya na kami. Pero wala kayong ganun kasi ang laki ng binabayad sa inyo. Lalong-lalo na itong si Bayad Bay na alam naman natin na matagal na yung bayaran talaga. Wala nang itatago yan si Bayad Bay na yan kasi bayaran naman talagang vloggers yan noon pa yan. No? So, galing sa isang drug lord. So, ito, pag lumabas ito, malalaman, hopefully, no, kung mulat talaga or bukas ang pag-iisip ng kababayan natin, makikita nila na talagang si Duterte ay nagpapanggap lamang na galit sa droga. Tama, mga kababayan ko. Kasi kung kung totoong sinasabi nila ni Ate Sara at ni Duterte na drug-free ang Davao, bakit po sa Davao natagpuan itong malaking laboratory noon
No? At bakit sinasabi nila ni Duterte na hindi nila alam, wala silang alam? Napaka-imposible, mga kababayan ko, na talabak at bilyon-bilyon at milyon-milyong palaging may nahuhuli o nasasabat itong mga ating kapulisan sa Davao City. Partida, Davao City pa yan, mga kababayan. No? Paano nakalusot ito sa custom? Mga kababayan, yan ang malaking tanong dyan. At bakit sa Davao City palaging may malalaking kargamentong illegal na shabu nahuhuli sa Davao? So abangan natin pa, mga kababayan ko, itong kaparabik na pagtatagpo at pagiging testigo po ni Senador Trillanes laban kay Sara Duterte sa darating na April at ang kanyang pagiging witness. Abangan natin, mga kababayan ko. Sara Duterte, pagkakataon mo na itong ipagtanggol ang sarili mo. At para ipatunayan sa taong bayan na ikaw ay hindi guilty at ikaw ay malinis na tao. Patunayan mo, Sara Duterte, huwag kang magtago. Kumuha ka nga ng maraming lawyers, pero wala namang lawyers na ni isa, ni kahit aninong dumalo sa impeachment hearing mo, Sara Duterte. At saan galing ang pera mong pinambabayad sa kanila na milyon-milyon, Sara Duterte? Diyan pa lang, sablay ka na. Diyan pa lang, bistado ka na, Sara Duterte. Kaya magpaliwanag ka, ipaliwanag mo lahat ng akusyon laban sa iyo.